Hello. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kapatid na si Mr. Jovenal Narcisse. At ako ay naghahatid ng isang kwento na naman sa araw na ito. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa aking sasakyan. Itong sasakyan ko na ito ay Toyota Innova Model 2007. Kasi bago ako nag-retire, bumili ako ng brand new na Toyota Innova na gasoline ang engine. Kaya brand new na kotse na binili ko na yan. Binili ko yan galing sa aking savings bago ako nag-retire. At yun ay hindi ko muna ginamit na mga 2 taon dahil meron akong isang lumang sasakyan na ginagamit noon. At yung lumang sasakyan na yon ay ibinenta ko. At dahil luma na rin, kaya since 2011 or 2009 or 10, ganon, between 2009 and 2010, ay sinimulan ko ng gamitin itong brand new na Toyota Innova na binili ko bago ako nag-retire. Ito yung pinaka top of the line na Toyota Innova during those times ng 2007, 2008. Model 2008 na ito dahil nabili ko noong December 2007. At ito ay talagang malakas ang makina dahil ito ay gasoline. Kasi karamihan ngayon, yung mga bagong Innova ngayon, lahat ay diesel. At kung minsan, napapansin ng aking sasakyan, nagugulat sila kung bakit meron pang gasolina na Toyota Innova. Dahil ako lang po ang nagdadrive dito sa sasakyan na ito, ay talagang na-maintain ko at maayos po. At itong taon na ito ay 16 years old na. Itong sasakyan ko na ito, i-minus mo yung 2 years na hindi ko ginamit, edi parang lumalabas na 14 years old itong sasakyan ko. Noong mga 8 years, palagi sa kasa yan. Change oil at saka mahal sa kasa pag inaayos yan. Pero nakadiscover ako ng isang magaling na mekaniko. Dahil sa aking mga patakbo, dahil ako ay race organizer ng ultramarathon, na-meet ko po itong magaling na mekaniko. Siya ay isang magaling na ultramarathon runner na taga Tagaytay, pero ang kanyang talyer o shop, repair shop, ay nasa Amadeo. At for the past 7 years, siya na po ang aking mekaniko. Ang mabuti dito sa mekaniko kong ito ay isang magaling na driver at talagang kabisado niya ang makina ng Toyota dahil nagtrabaho siya sa mga IC development at saka IC assembly noong siya ay bata-bata pa. So, siya ay isang inhinyero actually. At siya ay nananalo sa mga paligsahan ng car racing ng Toyota stock car. Kaya kabisado na po niya whether it is electrical ang problema, gasoline, at saka yung mga chassis. Kabisado niya yan. Kaya once in a while, pinapaayos ko yung aking sasakyan. Pero ang latest na pagpapaayos ko sa kanya ay mga 2 years ago kasi nasira yung isang tube ng aircon. At yun ay nagawa niya ng paraan para humanap ng magandang spare parts. At yung tube na yun, dati-dati sa model ko kasi it's rubber yung tube na yun. Pero ngayon pala, yung mga modelong Innova ngayon ay aluminum na. Bakal na yung tube na yun. Kaya pinalitan niya at tinignan ko yung pinag-usapan namin sa message, lumalabas na 2 taon na pala nakalipas. At ayun, dinala ko sa kanya yung aking sasakyan
mula Manila hanggang sa Amadeo at bumiyahe ako doon at kinuha ko yung SLEX papunta ng Carmona, pero yung pala meron ng bagong daan at yung bagong daan na yon ay mas malapit sa Manila at wala nang ka-traffic. Kaya nung umalis ako doon sa talyer niya, yun ang kinuha kong daan at ang bilis-bilis. 1 hour lang po ay nakabalik na ako sa bahay ko sa Manila. At ikikwento ko ngayon ang nangyari sa sasakyan ko. Ang kaibigan ko po ay matagal ng mekaniko ng Toyota at yun po ang expertise niya. At nagkaroon siya ng bagong talyer sa Amadeo, Cavite at talagang pinapasyalan ko siya palagi. 2 years ago, yun ang last na pasyal ko at ngayon ay namasyal ako mga nung Martes. Kaya tinignan niya lahat-lahat yung dapat maayos. Nagpalit po ako ng yung rack and pinion kasi napapansin ko may kaunting galaw pag ako ay nag-turn right or turn left, ganon. So malaman ko na may problema sa rack and pinion. Pinalitan niya yung rack and pinion, lahat-lahat ng brake pads ko, pinalitan niya yung windshield blade, sinun up niya, pinalitan niya lahat ng spare parts, lahat-lahat inayos niya. Pati yung aking mga tumutunog na mga wiring, tinanggal niya, inayos niya. At ang importante po doon ay yung brake pads na napalitan, front at saka yung back, pinalitan niya, in-adjust yung brake at fine-tune, pinalitan yung mga spark plug, inayos, pinalitan yung transmission oil, pati yung engine oil. Sabi nga niya, sir, halos ubos na yung engine oil mo, kalahati na lang. Sabi niya, tumatawa siya. Kung pwede lang sir, ibalik mo rito yung sasakyan mo every 6 months para makikita natin kaagad yung dapat palitan, sabi niya. So anyway, kung yan ay pinaayos ko sa kasa, sigurado umabot ako ng 30,000. Pero sa kanya, ang binayaran ko yung spare parts, kaunti lang. At meron pa akong dinagdag sa kanya na gusto kong maliwanag yung ilaw ko paggabi. Dahil yung original light kasi, headlight or headlamp ng Innova na yung model na yon madilim. So sabi niya, sir, palitan natin yung fog light mo ng mas malakas. Ito po ay LED. Sabi niya, ay baka naman mahal yan. Hindi sir, bibigay ko lang sa iyo yung counting niya. Papatungan ko lang ng counting presyo, pero yung original price niya ay ganito. Ay mura lang pala. Sabi ko, sige, palitan mo na. Nung isang araw, nagbiyahe ko ng malayo papuntang Zambales, na-testing ko yung LED na fog light na nilagay doon sa ilalim ng headlamp ko at talagang takang-taka ako at ang liwanag ng daan. So wala na akong agam-agam, wala na akong takot na mag-drive ng gabi. At pinalitan pa niya yung ilaw ng headlamp ko kasi namamatay yon. Ang ginagawa ko, pinupukpok ko yung lens, nagkakaroon naman ng ilaw, yung pala yung low beam niya ay sira na. Kaya pinalitan niya ng bago at yun, meron akong bagong fog light, pinalitan yung ilaw ng headlamp, pinalitan yung mga engine oil, pinalitan yung transmission oil, inayos yung brake, pinalitan ng windshield blade, fine-tune, spark plug, at lahat-lahat. Kaya ngayon, tuwan-tuwa ako dahil yung sasakyan ko na 16 years old, ay parang bagong-bago. Ang tahimik ng makina, malakas yung aircon dahil full power na, full blast yung makina, at maayos yung brake ko.
Kaya pwede na ako mag-overtake. Ang bilis kong mag-overtake at mabilis yung pagligo kanan o kaliwa dahil bago na yung rack and pinion. Yung mga shock absorber, okay pa dahil napalitan niya nung 2 years ago, nung last time na nagpaayos ako. So sabi niya, sir, balik nyo dito after 6 months. So nagpa-schedule na ako kaagad ng next na scheduled check-up ko sa kanya itong November. At babalik ako sa kanya at tignan naman natin kung ano ang aayusin dahil gusto ko, ayaw ko nang bumili ng bago Kalukuhan na lang yung bumili ka ng bago Maging practical ka na sa buhay dahil siyempre pwede pa yung sasakyan. Bakit kukuha pa ka ng bago, magkakautang ka pa? Yung sasakyan ko okay na, paid in cash nung bago at kinakailangan ko lang i-maintain na lang yan. Kung ano dyan is kinakailangan ayusin lang, i-maintain lang, importante. Hindi naman tayo mabilis tumakbo. Ang importante lang, madala tayo kung saan tayo pupunta at maayos at comfortable ang ating biyahe. Kahit na ma-traffic sa Metro Manila, okay lang. Pero kasi, importante kasi yung meron kang personal vehicle dahil alam nyo naman ang problema ng ating public transportation. Hindi maayos. Alam nyo, kung magta-taxi kayo, marami pa rin mga bastos na taxi driver, prepresyuhan ka, kung ano-anong drama nang sasabihin sa'yo. Ang maayos lang po yung Grab. Pero kinakailangan kayo, download kayo ng Grab apps. Pagkatapos, syempre depende sa time ng araw, mas mataas po yung sisigilin ng Grab dahil matraffic po. Ayaw ko naman magsumakay na sa jeep. Hindi na tayo babagay dyan. Hindi naman ako nag-MRT. Ang hirap naman hindi bale kung ikaw ay nasa ibang bansa, very efficient, reliable, at sa timely, ang mga mass transportation natin okay lang. Pero hindi naman natin kinakailangan pang sumakay ng mga bus. Except kung ako'y pupunta sa probinsya, sasakay ako ng partas, ganon. Pero na-discover ko, mas maganda palang sumakay sa aeroplano. Kahit mura yung Cebu Pacific, sumasakay ako dyan at na-experience ko yan. At sasabihin ko sa inyo ang isang kwento tungkol dyan sa experience ko na pagsakay ng Cebu Pacific papunta ng Lawag, yung probinsya ko. So, ayan, tayo retirado at kung tayo ay mayroong nabili na sasakyan na brand new nung tayo nag-retire, i-maintain na lang natin. Hindi na pwede yung payabang-yabang ka dyan ng bagong sasakyan. Hindi na importante yung kinakailangan ka pang umutang, matanda na tayo. Hindi naman problema dahil meron naman tayong pera sa Upslife. Pwede naman tayong gumawa ng isang programa or project para magkaroon tayo ng bagong sasakyan. But what for? Hindi naman kailangan magyabang. At okay pa naman ang aking Toyota Innova. Actually nga, ang ginawa ko 3 years ago nung panahon ng pandemic, nilagyan ko ng coating, kaya parang bago pa rin. Pero kinakailangan ko, palagay ko, kinakailangan ko lagyan ng tint dahil yung tint ko kasi hindi clear clear yung tint ko, kaya tumatagos yung init ng araw. Kung minsan na-overwork ang aking air conditioner sa kotse. Kaya ayun, palagay ko it's about time na lalagyan ko ng tint. Kahit kaunting madilim lang para mabawasan lang yung init na papasok doon sa sasakyan ko dahil yun ang napapansin ko na dahil na-overwork ang aking aircon, and at the same time is kung minsan full range ko yung aircon ko para malalamigan lang ako. Okay naman yung aircon ko dahil magaling yung mekaniko ko na nagme-maintain ng aking aircon. At almost every 3 to 4 years na pinama-maintain ko ang aking aircon. Kaya okay pa rin. So ano ang leksyon natin dito sa
ating kwento ngayon. Kung mayroon kayong kotse, i-maintain nyo lang. Kinakailangan ang timely at saka regular na preventive maintenance para hindi kayo ititirik. Pag yung tires nyo pudpud na o kalbo na, palitan nyo na. Pag meron kayong napapansin na maingay sa makina, takbo nyo na sa mekaniko. Pero huwag nyo sanang hintayin na magkakaroon pa ng ganon. I-follow natin yung preventive maintenance schedule. Kasi dati every 10,000 kilometers ako noon, dinadala ko na sa sa kasa. So palagay ko ngayon, dahil hindi ako masyado nagbibiyahin na, hanggang papunta lang ako sa Manila, tapos pabalik sa lugar ko dito sa probinsya, malapit lang naman dito sa probinsya ang Manila sa akin, palagay ko hindi ako makakaubos o makaka-travel ng 10,000 in a matter of 6 months. So every 6 months, talagang religiously at regularly dadalhin ko na ang aking sasakyan sa aking mekaniko. So yun lang po mga leksyon na gusto kong ipatid sa inyo dito sa kwento na ito. Kailangan po natin ang sasakyan at habang matanda tayo, mag-drive tayo para ma-exercise yung ating mental fitness or mental wellness. Magbiyahe tayo, punta tayo sa Manila para maiba naman yung surroundings natin. At siyempre, punta tayo sa mga lugar na may masarap na pagkain para ma-experience pa rin natin itong adventure na makatim tayo ng iba't ibang klase ng putahe dito sa ating bansa. So, yun lang po ang kwento natin ngayong araw na ito at salamat po sa inyong pakikinig. Bye-bye!